Laro ka na, Kap, mag-blitz ka. Siguro. Mm. Oo, kahit blitz. Mag-aano kami, online lecture kami ni Edmar, babayaran niya daw ako sa Gcash. Sige, bullet ako, bullet. Wag bullet ka. Wag bullet. Ang hirap mag-arrow doon. Sige, please. Ayan, nakikap na. Oo nga eh. Wow. Nag-aantay chess. C4, anong opening to, Kap? Wow, ba't binubulit mo, Kap? Bala ka, mag-suffer ka dyan. Malakas yung center niya, oh. Pwedeng mag-collapse yung center mo dito. Pero malakas yung night niya. Tignan mo yung night niya. Kakainin ko yung night niya. Tignan mo, tignan mo. Hala, ba't hangin yun? Ewan ko ba dun? Wow, pwede siya mag E6, atakihin yung pawn mo sa H4 yan. So, under pressure yung pawn mo sa H4 dahil dalawa. May pressure din sa sa D5, pwede siyang yan, open niya na para makatalon yung rook. Naku, Ano yung tawag sa opening mo, Kap? Pwede ba? Austrian attack. Tama ba? Oh, may ganun nga. Tama. Yung pag nag-F4. Pero hindi ko alam kung sa specific position na yun. Tama. Kung yun pa rin yung tawag. Kasi alam mo naman opening. Konting minsan nag-iiba na agad eh. Natatranspose. So, dito lamang sikap ng pyesa. Lamang siya ng isang piece. May nag-aantay pa siyang knight F6 for king. So, pwede siya ayan, inatake yung queen, pwede sa C3. Threatening mate. Threatening mate, threatening knight F6. Nice. Paano niya yun may stop? Parang hindi may stop ng kalaban niya. Yung dalawang main threat, no? Dalawa yung main threat. Wow. Sinacrifice. Capture. Meron ng queen H3. Wow, nice move. Ayaw ni Cap. Okay din yan kasi winawasak niya yung siguro hindi pala pwede queen H3, may bishop pala. Binigay yung queen, nice. Resign. Nice. Galing ni Cap. Yun yung best move niya talaga. Ayan na, another game para kay Cap. E4, E5, D4, wow. Ano yan? Scotch. Ay, scotch pala. Takes, atras yung, bishop C4 para threatening ng sacrifice. Step 7, dahil meron queen D5. Pinigilan ni Cap, nag-castling ang kalaban. Nag-push, patay. Bishop F4 or rook E1, parehong okay, I think. Ay, hindi pwede yung rook E1, magang yung F2, no? Kasi may dalawang nakatutok. So, tama lang yung bishop F4. Pinaalis yung knight, pupunta sa H6, kakapturin ng bishop. Wasak. Nice. Pero, okay lang rin sa side niya. Kanino? Bukas yung G-file, pwede rin kay Cap. Actually, hindi eh. Kasi merong knight D2, knight E4, knight F6, tapos queen D3, pressure yun sa H7 lahat. Delikado yun. Yan. Kaso, di ko alam anong siguro threatening. Pwede rin. Kaso, more on kasi siya weakness talaga eh. Ayan na. More on weakness talaga. Sa ngayon, more on weakness. Pero tama, may ganong idea nga na ginagamit yung G-file. Kaso sa yun is slow game madalas. Yung lock yung center. Yan, tama naman yung simplification kasi meron tayong principle na kapag lugi ka, 'di ba? Kapag lugi ka sa development, kapag inaatake ka, pero ikaw lang yung material, dapat ikaw yung makipag-trade para nababawasan siya ng active pieces. Nababawasan ka naman ng passive pieces. Hindi ko pa kasi hindi ko pa kasi nadidiscuss yung middle game principles. Pag kinapture, may fork. Ayos ah. Pero pag hindi kinapture, wala lang. Ayan ah. Kinapture muna ni Cap yung Parang ang komplikado ng laban na to, no? Threat yung ni Cap yung bishop, so inatras din. Threat yung knight, umilag yung knight. Wow, threatening na naman pero may depensa yan, Totoy. Di dun sa kabila sana. Sa D2. Anong nangyari? Nag-resign. Sa D7, dalawang rook. Tama, sa D7. Hindi niya napansin. So, yan. Panalo ni Cap, dalawa. Ayan na naman.
Basic Parang mas principle, maganda control pagtalo. the center. Oh, mas nakaka-enjoy. D6, bishop E3, oh, F4 talaga favorite ni Cap para makapag E5 agad. H4. Meron din tayong principle na ano, make, 'di ba sa opening, na-discuss ko naman 'yon. Don't make more than 3 pawn moves, 'di ba? Pero dito yata, hindi ko sure kung justifiable siya. Titignan natin sa diskarte ng kalaban niya. Hindi, nahilig ba yun talaga? Solid ano kasi, parang untouchable yung bishop sa G4. 'Di ba? Naging positional weakness yung G4 square para kay Cap. Tapos yung king niya nasa gitna. Pero ang kagandahan, meron siyang space sa gitna. Tapos pa-castling na rin siya, so hindi siya naging problema. Ayan na, magpupush na ng pawn sa queen side. Knight G5. G5 naman yung slightly weakened square para sa black, pero meron kasing F6 na pwedeng makatulong sa pagpapalis ng knight mamaya. Yan. Mahirap mag-pawn storm sa ano, sa king side. Mahirap kasi blockaded. Oo. Blockaded ng knight. Nakaharang na pyesa. Tapos pag kinapture yung knight, papalit yung bishop. Hindi talaga. Papalis. Oh, Na-fork. na fork, patay. Quality down si Cap. Quality down. Dapat sa tingin ko kumapture siya sa ano no, sa H1 Sa kabila, sa para H, lumayo yung rook. Para walang ginagawa. Right, Kasi right. Nakasuporta pa dun. True. Ayan, threat yung bishop. Siguro may pinaplano na si Cap na sacrifice dito. Kaso joke time lang yung atake dito sa king side kasi may bishop na nagbabantay. Hindi talaga yan mamamati makunat yung depensang yan. Pag nagpunta yung king sa F8, kahit may queen ka sa H7, wala siyang matinong follow-up. Basta defended yung F7 ng matindi ah. So dito, Tsaka may fianchetto bishop pa yung black. oh yun. Hindi talaga madali atake. Yun ang matibay na pandepensa. Pero ito, nakapin yung knight, tapos ina-exploit ni Cap, inaatake niya, may pressure ng pawn. Hindi nagawang capturing kasi dalawa yung heavy piece ng itim sa ano eh, ng puti sa D-file, no? Malilibre na naman isang pyesa pag kinapture yung pawn. Check. Check muna. Tapos check na ng knight sa F7, mababawi yung quality. Pero actually lamang na nga si Cap na. Queen trade. Pwedeng i-take, Sige, rook simple takes, trade pa. tapos hanging na yung knight sa ano sa D7. Hanging ang knight. Nice. Winning na dito. Winning na ang black. Ang white, I mean. Sarap mag-chess pag ganyan, no? Oh. Nagpupush pa ng pawn. Takes. Nice. Dalawa pala lamang ni Cap na pyesa, no? Take lang. Wala namang mate dito ang ano eh. Ang itim. Hindi man makakamate. Knight takes. Yan. Check. Check kaya si Cap ng knight para ma-simplify. Yes. Yan ang pinakamadali, simplify eh. Para wala nang chamba-chamba, wala nang silat. Atras. Oh. Wow, checkmate. Siguro ano no, G6 para mapatagal pa. Lakas si Cap, unbeatable. E4, E6, wow, French defense. Ang challenge dito yung light squared bishop ng itim, mahirap siyang i-develop. Pero ang ano naman, ang asset naman dito ng itim, yung pressure niya sa D4. Pwede niyang tambangan ng knight, pawn, bishop. Tapos yung isang knight na nasa G8, pwede magpunta sa F5. Pwedeng tumalon sa E7, then sa F5, or pwede ring H6, F5. Na-take niya yung pawn, hanging din yung B2, pero dinipensahan na. Sa G6 nilagay ni Cap para pressure dun sa bishop sa F4 na hanging. Iaatras. Hindi natras. Nabante. Nabante niya. O depende kung kanino perspective yung tinutukoy natin, no? Sa perspective niya, abante. Dito sa akin natras. Aalis rin yung knight, babalik din. Then siguro pwedeng mag-push si Cap ng pawn kahit di na siya mag-castling kasi sarado na may center. Wow, sacrifice. May queen H5. Oh man. Kaso hindi sapat. Hindi sapat ang sacrifice. Pero meron siyang queen F3 then queen F6. Wow. May G4, may G4.
Mag-G4 yan, Cap. Okay lang rin. Makakatulong rin sa back. Pero pwede siya maging H1 taas Rook G1 eh. Parang equal-equal lang yung control. Oo, hindi ginapture yung knight niya. Hindi na siya. hindi nag G4. Wala na, nakapag H5 na si Cap para pigilan yung idea yun. Pero Pinig na siya para nag H3, nire-renew yung idea ng G4. Nag King E7, tinuloy. Kaso wala naman ng pin, pwede nang umalis. So knight, ang hirap maging knight ang H4. hirap maging white diyan. Mahirap nga. Sinacrifice lang ni Cap kasi ma-open nga naman. Ma-open yung G file, H file. Happy. Di tayo sure kung Makakatakot sa white. makakasurvive ba yung white kasi meron siyang lusutan kahit papaano eh. Pwede siya sa F1, E2, 'di ba? D1, babalik sa gitna. Uncastling. Inaando yung castling. Bishop E8, i-activate yung bishop. So nag-take na yung kalaban, titake na ni Cap. Wow, tatambay sa H5 para hindi makalabas. Yun ba, Cap? Or check muna? Parang pareho naman reasonable, no? Kasi pag tumake sa H5, parang mahirap na rin pigilan. Pero inuna yun ni Cap. Siguro lalagay muna sa G4. At then tsaka check para hindi na makalabas yung rook. Ay, yung king, I mean. Pero yung, kung mapapansin mo dito, Edmar, ano yung worst piece ni Cap? Knight. Yung knight ba yung queen? Yung walang ginagawa? Parehas, no? Yung queen. Kaso yung queen kasi mas malaki yung value kaya nagmumukha siyang lalong mas masama. Paano kaya i-join ni Cap yan? Tingnan natin. Wow, patay! Hindi na daw kailangan. Hindi na kailangan. Tutulungan na siya ng kalaban niya. Ayan. Check. Sabi siguro ka na magpakaira. Sagot kita, bata. Sagot kita, bata. Milk tea mamaya. Check. Then checkmate na ba? Checkmate na. Queen F2. Kung nagpunta naman sa F1 mate din, sa D1 mate din, no. Grabe si Cap, ayaw magpatalo. Alam mo na eh, no? Alam mo na parating eh. Sabi kasi wag na magpa-mate. Nakakaya daw. Sabi nino? Ni IM Naba. Sa ganung pwesto, no? Nakakaya daw yan pag nagpa-checkmate ka pa. Basta yung malapit na, no? Wag naman yung malayo pa. Pag mate in 1 na ako, ayaw ma-checkmate, nakakaya. Talo lang, okay na. Yan, minamaneuver na kalaban yung knight. Lilipat siguro sa E6 or bishop muna, ilalagay mo na sa F7. Yes. Lamang sa space yung white, di ba? Lamang sa space. Lamang siya sa space. Symmetrical yung pero yung pieces niya mas active, mas malapit sa gitna. Tsaka yung pieces kasi ng black, hindi siya harmoniously coordinated. Pero ngayon okay, masisimplify niya eh. Pero walang ginagawa yung niya, no? Bishop. Dark. Sa ngayon wala pa, pero siguro kasi mamaya pwede siya maging useful. Kaya hindi pa natin siya ma-judge ng totally ngayon. Nakadepensa pa yung niya, yung mga pyesa, di ba? Although passive siya pero solid din at the same time. Hindi basta-basta ma-atake. May mga ganyan talagang player yung muna. Ganyan muna, basic lang, slug-slugan daw, sabi ni IM Naba. Kunachi. Ang hirap kaya kalaban ng mga ganyan, mga mahirap. Parang long term plan yung nila. Kailangan intindihan mo yung plano nila. Talo inip. Pasyente talaga dito no? Pasyente. Ayan. Nakikipag-simplify si Cap. Kasi mukha talaga tong drawish. Tignan mo yung pawns, nakalock. Pero depende yan sa kung ano yung mga maiiwang pyesa sa dulo eh. Pag dalawang knight kay Cap na iwan, mas malaki yung chance kasi mas magaling magmaneuver yung knight sa close positions. Nakakatalon sila ng kulay, hindi katulad ng bishop na pag light squared. Ano kayang idea dito ni Cap? Parang hirap
Bumilit. Oo. Ang weak na pawn kasi ng itim, 'di ba, yung ano, G6, pero ang daming depensa. So hindi siya magawang butas. So babasag si Cap sa queen side. Pero habang nababasag na si Simplify din kasi. Pero may pressure siya ngayon dito sa C6. So minsan kasi kahit kayang depensahan, basta nape-pressure, namamali yung kalaban. So ayan, binalik niya yung pressure dito sa G6. Pero defended kasi yan ng tries. Ngayon naging active pa yung queen ng black. Siya ngayon yung pumipressure. Kaso queen lang yung active niya. Inatras lang. Tabla to. Tabla. Parehong ano eh, parehong maingat eh. Parehong magaling. Yung kalaban hindi siya nagpo-push ng pawn, 'di ba? Hinahayaan niya si Cap mag-push. Pero pag si Cap nagpo-push, tinitake niya para ma-simplify. Naging active yung queen. Pinapanghawakan niya yung solid niyang depensa. Oh. Wala, parang uncrackable talaga, no? Hindi talaga kaya. Solid yun. Na yung pawn dun ah. Sa C3, ba't di tinake nung kalaban niya? Hindi tinake. Oo. Ayun na, nag-queen trade. Yan na, nagkakaroon na ng ano. Pag-asa si Cap. Titake kaya ni Cap? Titake. Lumalapit na kaya sa tabla. Oh! Oh! Ahahay! Ayan na ang tunay na enjoyment ni Edmar. Ayun na, inatake na yung pawn. Winning na dito yung kalaban ni Cap. So, ang unang pagkatalo after ng 4 na magandang pagkapanalo. Tama ba, 4? Hindi ko nabilang. Hindi ko na rin nabilang. Pero, parang mas maganda yung laro ngayon. Kasi talo si Cap. Grabe kay Cap pa. Ayan. Di pa ako makapag ano. Plano ko sana mag live stream sa Facebook. Kaso, ano, mabagal pa yung internet, nakakatakot. I-mention ko kaya dito, no? Si ano. Yan na. Si ano? Yung provider. hanging yung pawn, 'di ba? Hindi kinapture. Hindi kinapture. Yan na, nakadepensa si Cap. Oh, ililipat sa king side para atakihin yung sa h4. E6, pressure. Knight h5. Or king h... Oh. Ang hirap din mamilit pag ganyan. Hindi nalalamang na material dito yung ano, yung white si Cap. Kasi hindi niya mafo-fork yung king tsaka yung knight. Kasi yun din yung movement ng knight. Siguro sa pawn. Oh, pag maubos niya yung pawn. Oh, yun, magtatabla. Magtatabla kung ano, kung makaka 50 move rule. Pero kung sa halimbawa maubos oras ni Cap, talo siya kasi may pwesto na pwede mo yung na checkmate yung ano eh. Nakuha ni Cap yung isang pawn. Di ba pwede niya na i-sacrifice yung ano? Ayan na. Ala, hindi na kaindepensahan. Oh. Knight. Ala, check. Pero dito, pag naubos yung oras ng kalaban, panalo pa si Cap. Panalo pa si Cap. Panalo pa si Cap. May checkmate position kasi to. Pwede man checkmate pag ano, naipit. I-smattered yung sarili, no? Pero sa totoo, di mo yung gagawin. Oo. Pero kasi may... Basta yun. Basta possible. Kahit tanga lang daw gagawa nun, sabi. Yun yung naging issue kay LRS eh, pati kay Magnus. Tama. Yun Bishop nga. na tira kay Magnus. Eh, posibleng mamate. Daming issue sa larong yun eh, di ba? Pati yung pagdadabog yata ni Magnus. Doon rin yun eh, di ba? Doon ba yun? Ibang laban ba yun? Yung humampas daw siya sa lamesa. Distraction daw. Sa laro niya kay ano, ang basa doon, Garisyuk. Garisyuk? Oo, yun, basta doon. Sa laro niya doon. Hindi ba kaya ano? Akala ko kay Alireza yun.
Ewan ko kung nagganon rin siya doon. Pinanood ko kasi yung video ni Danny. Danny ano yun? Dahil sige. Danny Siegel. Danny... Yung sa chess.com. Baka Ildefonso. Ano ba yan? Danny Range. Danny Range. Yan, si Danny Range. Sino pang kilala mong Danny? Bukod kay Danny Green. Ayan na. Mag-discuss na nga tayo. Open na yung king side dito ng itim at lamang sikap ng wait. Lamang ba siyang pawn? Dahil 5 sa kanya, sa kalaban niya 5. Equal. Pero mas expose yung king ng kalaban. Yes. Kaya nakikipag queen trade. Siya. Good choice 'yon. So dapat ilagan ni Cap 'yon kasi mas expose yung kalaban. Siguro queen h5 then knight g4 atake sa queen. Oh, ba't niya tinanggap? Kasi may weak pawn. Dinipensahan. Pero I think makakalapit yung king para makadagdag depensa eh. So wow, man. Pero alam mo si Cap yung mga position na ganyan napapanalo niya pa yan eh. Nagpapa-quality down lang. Para thrilling daw. Yan. Ihaharang niya kaya yung knight sa d5. Kaso meron c4, papaalisin lang agad. Ano kayang wow, nilagay sa g4, pressure sa e3. Dinipensahan muna. Then siguro mag-h3. Pinaalis yung knight, babalik. Dilipat siguro sa e4 para mas centralize. Check. Mag-ingat dito ang puti dahil may mga fork. So h5. Then g5 sunod, g4. Yan rin nakakainis pag yan na naiwan sa kalaban mo eh. Knight, kasi tricky siya. Okay pa, bigyan mo siya ng bishop. Madaling no. Bishop pair di ba? Yung kahit bishop pair matira basta ikaw may rook. Wow, mababawi ni Cap, tingnan mo. With check pa, di ba? Kaso yung pawns niya sa queen side weak maka-capture. So, I think winning pa rin dito ang white. D4 lang, solid na. Tapos hanging na ulit yung F5, weak yung H5. Lamang ng ilang pawn yan? Isa. Pero kung healthy pawn yung bibilangin, ang daming lamang. Chumek, bababa lang naman. Oh, hindi, kumapture, tama. Wait, nagkaka-chance pa si Cap dito. Tingin ko kung bumaba yung kalaban niya. Saan nagpunta? Doon. Oh. Hala. Sa F6. Mali rin kasi yung pwesto dito ng ng kalaban. Ang rook kasi ideally dapat nasa likod ng pawn. So nasa harap kasi natatakpan yung yung sarili niyang pawn. Winning pa si Cap dito. Napanalo na naman ng imposibleng posisyon. Tabla kaya. May shelter yung king ni Cap eh. So pwede niyang i-push yung yung c-pawn si Cap. Oh, nakalapit yung king. Wow. Ala. Oh, hindi pa mali. Losing pa si Cap dito. Losing pa si Cap. I think losing siya dito. Kasi 1, 2, 3. So mauuna talaga yung itim. Ay, puti. Oh man. Oh man. Ito ang tunay na magpapasa kay Edmar, hindi yung kanina. Ayan na, king c3 or c4. Either way winning. Takes. Lapit yung king. Checkmate. Oh, Cap. Naisang ka na, Cap. Siguro last game na to, no? Last game na natin ay... Wow, kailan pa naging Sicilian player si Cap? Ngayon lang. E6. Magdi D5 na kaya? Wait, A6 daw muna. Takes. Knight F6 kaya? Or D5 agad? Take. Bishop D3 lang. O E2. Pero mas gusto ko yun sa D3 para yung rook may pressure agad sa E-file siguro. Pero yun siguro idea niya dahil nakikita niyo yung bishop G4 ni Cap. Baka naiirita siya dun sa pin, no? Mukha tong structure ng
exchange French, no? Parang may ganun. Oo. Parang may isolated queen pawn. May similarity. Ano kayang plano dito? Usually to, ayan, Tabla. kasi symmetrical. May ganun nga. Possible nga yun. Malaking chance. Wow, yung knight may pressure sa pawn sa B7, sa knight sa E4, sa knight ng black. Wow. Pinapatake ni Cap. Pinapatake niya yung knight sa E4. So, pawn takes, aalis yung knight, pupunta sa D2, bishop takes, queen takes, may pressure sa E4. Mawawalan si Cap ng isolated pawn. So, sa tingin ko okay naman yun. Kaso magkakaroon ng passer ang puti, no? Pero isolated naman. Yun nga. Good point. Tapos pag nag-F5 si Cap, medyo wait lang. Kailangan niya mag-ingat dyan. Kasi wag siya mag-F5. Maghang yun. Ayan, tama. Yan na. Yung mga, ang weirdo ng pwestong to, yung mga nasa dipo napunta sa, yung mga dipo napunta sa E, no? Nagpalit. Medyo drawish talaga. Pero sa tingin ko, mas gusto ko yung structure ni Cap dito. Na meron siyang light square dito sa E4. Na hindi maatake ng bishop. Bishop ng kalaban. Threatening E6 ba? Hindi naman eh. Hanging lang yung bishop. Wow, ba't pinapakapture ni Cap yung pawn? Hindi kinapture ng kalaban. Ba't hindi kinakapture yung pawn sa E4? Yan, kinapture na. bakit kaya? Hinog na eh. Pinahinog Bakit daw. ano content? So, ayan. Bale, sa tingin ko winning yung kalaban dito. Syempre lamang ng pawn. Tingnan natin kung paano i-convert. Pressure na ni Cap. Rook E1. Anong rook? Siguro nasa C1. Kasi yung nasa F1 nagbabantay ng pawn. Chumek muna. Umalis sa pin. Tsaka ngayon ka-capture. Good decision. Pag rook yung kumapture, merong bishop bishop G5. Kaso queen yung kumapture. So aatras yung bishop. Good square bang E3? Wow. Counter attack. The best defense is counter attack. Nice principle para sa kalaban natin. Mahirap i-judge kung good move or bad move kasi di natin kinakalculate eh. Let's say tinake ni Cap yung bishop, tinake ng kalaban yung bishop, tinake ng kalaban yung queen ni Cap, tinake ng kalaban yung queen ni Cap. Ay, tinake ng ano yun, naguluhan ako dun naguluhan ako. Tinake ni Cap yung bishop ng kalaban, tinake yung bishop niya, tinake niya yung queen ng kalaban, tinake ng kalaban yung queen niya. Mukhang dun papunta. Or hindi. Titake kaya ni Cap yung pawn o titake niya yung queen? Or gagawa siya ng ibang move? Rook C8? Hindi, kinapture niya. O dapat doon siya nag-rook C8 siguro, no? Oh, hindi, do-dominate niya yung 7th rank. Second rank ng kalaban, 7th rank niya. Wala, mukhang drawish na naman to Pero isang pawn. Yung ganyan, layo ng king niya. oo. Pero yung ganyan kasi wala namang hindi yan nasusundan ng ng kalaban eh. Yung ganyang pwesto drawish yan basta nasa nasa gilid. Nagpapatabla si Cap. Siguro ko. Oh, good move. Good move. Na-timingan ka, Cap, nako po. Na-timingan ang iyong paggalaw ng king. Oh. Check. Or pwedeng mag-queen. Hindi, pag nag-queen. Oh, mate! Mate! Nice, Cap. Hindi mate. Wala palang rook A1. Ano ba yan? Na-excite pa ako. Checkmate niya kalaban niya. Hindi, wala. Push niya yung pawn. Wala. Ay, Capture yung rook sa A1. Oo. Yun din sabi ko. Oo. Oh, man.